Tangina. Pagod. Ha! Woo! Tumambay mo na. Tukod. Hapon na mga sangkay. Kailangan na namin umakyat para makabili ng aming panghapunan. Wala kaming ulam, tsaka magpapasaing pa kami ng bigas. Sumama na si paring Boboy, di na rin nagpaiwan sa cottage. Aakyat na naman kami uli kung paano namin inakyat kanina. May katarikan din to, pero gaya nga ng sabi ko, ayos pa rin. Ayan, nauna na sila, nagmamadali pa. Binidyohan ko na sila habang papakyat. Maya-maya lang pinakento ko sila sa may gitna. At ako na unang umakyat para bidyohan ko sila paakyat. Makita ko man lang kung paano sila hingalin. Ayan na nga, dumidipa-dipa pa. Maya-maya lang ay tumukod na ito si paring John, hindi na talaga kinaya. Ganun talaga pari ko, dumarating sa edad natin na medyo lumulutong na yung ating mga buto. Kaya humihina na rin ang ating tuhod. Pero ayos pa rin yan. At yun na nga, narating na rin namin ang tuktok. At ito mga kasangkayan, ito makikita natin dito. Maliit lang ito na komunidad o maliit na barangay. Mababait ang mga tao dito, naglalakad kami dito na parang taga dito lang. Wala nga akong tsinelas, saka yung isa kong kasama nakahubad. Iginala ko na naman saglit ang aking paningin at yun nga, marami tayong makikita dito na magagandang tanawin tulad nga lang ng mga green na mga damuhan. Kahit hindi kami taga dito, parang at home na kami. Nakikita nyo naman mga kasama ko. Naglalakad na parang taga dito lang din, dito lang naninirahan. Maghahanap pala kami ngayon ng aming mga uulamin. Isda ang aming pakay ngayon. Hindi ako makasali sa video kaya hinarap ko na ang camera, sinalip ko na ang sarili ko, isiniksik ko na. Ito pang nakakatawa dito mga sangkay. Naglalakad ako dito na parang taga dito lang din. Wala nga akong tsinelas, naka-shorts lang, walang damit, basang-basa pa. Maya-maya lang ay pumasok na kami sa isang iskinita. Binaybay namin yun. Ang labas din pala nito, dagat din. Dito daw kami makakabili ng isda. Dito daw sa dulo may puno daw ng mangga na malaki. Ang daming mangga rito. Dami rin puno. At magaganda rin ang mga cottage dito. Sabi pa nga ng kasama ko, dito palang maganda. Bakit doon tayo nag-arkila sa taas? Maya-maya lang ay nagtanong kami dito sa isang babaeng nakaupo kung saan kami makakabili ng isda. At ito na nga mga sangkay, natuntunan namin ang bilihan ng isda. Ang akala ko nga kanina, talipapa ang hinahanap namin. Hindi pala, nasa loob na rin pala ng freezer ang mga isda. Ayun, mga nakabukod-bukod na. May salay-salay, may maliliit na alumahan, at meron din tamban. Pero mga sariwang-sariwa talaga ang kikintab pa. Kaya gustong-gusto ko, ang pinili ko, yung tamban. Sabi ko, masarap inihaw yan or masarap din kilawin. Gusto sana ni paring Boboy ng salay-salay. Ewan ko lang kung bakit hindi natuloy. Parang natakpan yata doon sa pagkapili ko ng tamban. Nagustuhan nga ni paring John yung tamban kasi sabi nga masarap nga nakilawin at mag-iihaw pa kami. Kaya yun ang pinili namin. Binero niya pa nga yung tindera na akala niya 1 kilo na yung isang supot na yun. Pero sa totoo lang baka mga nasa 4 na kilo yun. Ang kagandahan pa dito mga sangkay, parang napakarami ang 1 kilo. Bumibili naman ako ng isda din dito sa Maynila. Pero ibang 1 kilo din sa kanila, parang napakadami. Iwan ko lang kung talagang dinadagdagan lang ni ate. O natutuwa lang siya dahil kinukulit namin siya. At yun na nga po mga sangkay, sa puntong ito ay nakabalik na kami dito sa aming cottage. Dali-dali po ako, gagawa ako ng siga ngayon. Magpapadingas na ako mga sangkay para makapagpabaga na kami ngayon. Nakahanda naman na ang uling. Dala-dala namin yan, magaling pa sa taas. Doon na namin binili. Ang ginamit ko palang pampadingas dyan ay ang pinilipit ko kanina na plastic. Sinamahan ko lang ng takip ng mineral o ng soft drinks yata yun para mapabilis. Ayan na nga mga sangkay, ilang saglit lang ay umuusok na tayo. Tinodo ko na lahat na ng uling. Eksperto din tayo dyan sa pagpapadingas mga sangkay. Kahit wala tayong dalang lighter o posporo, tuyo lang na kawayan po, pwede tayo makagawa ng apoy. Maya-maya lang mga sangkay ay malakas na ang baga. Pwede ng salangan. Si paring John na ang tumirada dyan. Ayan mga sangkay, ito pala yung mga binili namin kanina. Yung nasa malaking plastic, yan yung aming binili. Yung pinapakita ko ngayon, yung maliit na plastic, bigay lang sa amin yan dun sa taas. Siguro mga 1/4 kilo siguro yan na tamban din.
Ang sarap nga sanang kilawin yan, kaya lang wala kaming mga panghalo at saka wala kaming mga kagamitan na pwede namin paglagyan. Sobrang nangihinayang nga ako mga sangkay kasi sariwang sariwa talaga, napakasarap na kinilaw sana yon. Kaya lang wala tayong magagawa, kulang tayo dito sa kagamitan. Binalikan ko na ulit yung aking iniihaw, tinignan ko baka mga sunog na. Susubukan ko sanang baliktarin, kaso yung iba hilaw pa talaga. At kinamay ko na yan mga sangkay ang pagbaliktad dyan kasi wala nga tayo pang ipit. Medyo mainit-init pero kayang-kaya naman, sanay tayo dyan sa mga cowboy na galawan. Sa mga puntong yan mga sangkay ay tinulungan na ako ni Paring Odo. Hindi niya na natiis na panoorin lang ako. Pati siya nakibaliktad na rin. Kahit mainit, kayang-kaya namin yan, kami pa ba? Sa ganitong klaseng mga lakaran, kailangan hindi ka mag-iinarte dyan. Maya-maya na nga lang kumuha na ito si Paring John ng lagayan. Ayan, mga luto na nga, hinahango na namin pa isa-isa. Mainit na, medyo nangangagat na yung aming inihaw. Nakakaramdam na rin ako ng init pag aking hinahawakan. Nadilaan pa nga ni Paring John yung kanyang kamay, nakaramdam yata ng init. Ito na mga sangkay, yung una naming salang. Luto na, titikman na natin ngayon. Ayan, ipinapakita ko sa inyo mga sangkay, saktong-sakto lang yung pagkakaluto. Hindi siya sunog, hindi din siya hilaw. Binalikan namin muli ang aming ihawan kasi marami pa kaming isasalang. Ayan, nagsalang na nga si Paring John. Ang lakas na ng baga, kaya ramdam na ramdam niya na yung bawat salang niya. Ramdam niya yung init. Napapatingin pa sa akin, ay papagpag pa yung kanyang kamay kapag siya ay napapaso. Ayan, naubos na yung isang plastic na ilagay niya doon sa kabila, yung walang laman. Kinuha uli yung may laman, sinalang na naman. Medyo marami-rami pa yan mga sangkay, aabutin tayo ng mga 3 salang dyan bago maubos yan. Ayan pinapakita niya, nagyayabang pa sa inyo na sariwang-sariwa daw talaga yung kanyang inihaw ng mga tamban. Ayan pinapakita niya talaga, sabi niya may lumalangoy pa bang pati haya. Kasi sa sobrang sariwa, ewan ko ba sa tao na to kung ano-ano naiisip sa kanyang iniihaw na tamban. At iyon na nga mga sangkay, sinama na namin yung aming mga nakaluto pa na iba, yung pangalawang salang, andyan na. Ayan, napakasarap na yan. Shoutout din pala doon sa kasabay namin dito sa Kapit Cottage namin. Nagbigay pa sila sa amin ng hito. Hindi daw nila maubos. At ayan ang aming kanin, napakasarap yan pagka magsikainan na kami mamaya. Kasama na ang kanin at saka yung pritong hito. Happy birthday pala sa iyo Paring Odo. Magbi-birthday siya ngayong August 23. Salamat sa napakagandang biyahe at experience. Forget what they doing, keep on